Matapos ang dalawang makabuluhang episode ng CIO Hour, ang una, ang episode kung saan napapanayam natin ang Chief of Police ng San Pablo tungkol sa white van na kumukuha daw ng mga bata at dalaga. Nasinundan ng panayam sa General Manager ng Water District. Siyempre, maraming makabuluhang talakayan ang inyong nasaksihan. Ngayon naman, isa pa rin napapanahon na pag-uusapan sapagkat ito naman yung anniversary celebration or month anniversary ng Philippine Statistics Office. Ika-siyam na taong anibersaryo. Bukod pa ito sa ipagdiriwang sa susunod na buwan ang National Statistics Month. Kaya naman, huwag nang mag-atubili. Marami man kayong katanungan, ihanda sapagkat narito na laang sumagot sa lahat ng inyong tanong. Dito lang yan sa CIO Hour. At ngayon nga, tulad ng naipangako, kapanayam natin ngayon ang mga personahe mula sa Philippine Statistics Authority. Simulan natin kay Sir Aldrin Salud. Magandang buhay sa ating mga manonood. Ako si Aldrin Salud. Welcome po dito sa Philippine Statistics Authority. Si Sir Aldrin Salud ay ang focal person ng lahat ng mga issues relative to birth certificate, be it delayed registrations or negative certifications and all. Lahat ng mga issues na patungkol sa birth certificate. Samantalang, kasama rin natin ngayon si Ma'am Catherine Brosas. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng manonood. Welcome po dito sa Philippine Statistics Authority. Si Ma'am Catherine naman ang focal person ng National ID. So, sa mga wala pang National IDs, wala tayong ibang patutunguhan dito sa Philippine Statistics Office, kundi si Ma'am Catherine Brosas. At syempre, kasama din natin ngayon si Ma'am Marinela Magkamit. Magandang San Pablo. Welcome po dito po sa aming tanggapan, dito po sa Laguna. Dito po kami sa Maharlika Highway kung kami po inyo po pupuntahan. Yan, and in so long as details of statistics, be it locally or provincial-wide, wala po tayong ibang pupuntahan kapag may mga concerns tayo sa mga statistics in different aspects like households, in agriculture, and a lot more. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi si Ma'am Marinela Magkamit. Yan, at kagaya po ng naulit ko kanina, ito pong panayam na ito ay ginawa dahil po sa pagdiriwang ninyo ng inyong anibersaryo ngayong buwan na ito. And at the same time, next month, we are going to celebrate your National Statistics Month. Ngayon po, ang tanong ko lang, syempre, ang Philippine Statistics Authority, may mga programs and reports that you would like to tell the people, especially the San Pableños, regarding sa mga latest updates ng inyong programs and projects. Sige po. Okay po. So, dito po sa PSA, since ang PSA po yung sinasabi po natin na authorized agency na mag-conduct ng mga censuses and surveys, so kakatapos lang po ng ating 2020 Census of Population and Housing. So, meron na po tayong na-release na population counts. And then, ongoing po, magkakaroon din po tayo ng release on the number of yung sex desegregation. So, kasi po marami po nagre-request po kasi ngayon ng statistics kasi nga po development planning po tayo ngayon. So, hinahanap na po nila yung mga latest updates ng mga statistics po natin. Pero pagdating po kasi sa Census of Population and Housing po natin, iilan pa lang po yung mga desegregated data na nare-release. Aside from din po sa ating CPH na tinatawag, ngayon din po sa nabanggit nyo na nga po kanina, meron po tayong gaganapin na 33rd National Statistics Month this coming October. So lahat po inaanyayahan na sana po makibahagi po kayo sa ating pong National Statistics Month. So pagdating po dito sa National Statistics Month po natin, marami po tayong progress or program na gaganapin po ngayon. So una na po yung gagawin po namin yung, di ba po, other than the October NSM, meron din po kasi kami nakikiselebrate sa Elderly Week. So magkakaroon po kami ng donation program and feeding program sa ating pong naabahay na sa Red Pag-ibig. And then magkakaroon din po kami, di ba, meron din po ang October na National Health and
Wellness Month. Ganun din po yung Wellness Tourism. So mag-i-invite po kami sa inyo pagdating po nung sa ating pong October 10 po na Health and Wellness Tourism. Sa celebrity po natin yun. So gagawin. And then magkakaroon din po tayo ng donation and feeding program din po sa ating pong Pag-ibig at Pag-asa. And celebration din po dun sa mental health and awareness po natin. Other than that, meron din po tayong collaboration with DepEd. So yun po, napakadami pong mga contest ang gaganapin po doon. So yun po yung oratorical contest, and then essay writing contest, digital poster making contest, slogan, and then exhibit. And then syempre statistics month po to, meron din tayong statistics quiz. Yes po. Alam mo ba na, may kwento ko lang, I was part of the National Statistics Quiz during my high school and college. Yes po. Yan. Bago ako lumaban ng PMO, yung Philippine Math Olympics, nauna kasi yung statistics quiz. Yung Philippine Statistics Quiz. Anyway, going back. Ayun po. Syempre po, reminis natin yan eh. Kasi statistics month. Yung po ay separate pa po yun. Iba pa pong activity yung PSQ po na tinatawag natin. Doon sa statistics quiz na gaganapin po natin sa schools. So yung po naman PSQ po natin, yun po yung magiging closing ceremony po ni PSA Laguna. So yun po is So provincial-wide siya? Yes po. Gagawin siya ngayong October 27 po yung PSQ po natin. And then, other po din sa mga talaga palang full pack ang activities that we are going to celebrate in the next month, National Statistics Month. Yes po, kasi yun po talaga statistics po tayo eh. So kailangan madami tayong activities. At saka yung pong aim and purpose po kasi natin, dapat maging aware po ang bawat tao with regards sa statistics. Ganun din po yung mga students. Kaya po kailangan po talaga yung statistics month natin, marami tayong activities. Kasi yung mga age ko, alam mo na, we are so much aware of the NSO. Yes po. Diba, yung National Statistics Office. Opo, yung dati. But not this time. Kasi syempre, medyo millennial nga yun, diba? We're not actually aware na yung NSO is the PSA. Yes po. Doon nga po. Kasi nagkaroon nga po tayo ng merging noong 2013, September 12, 2013. Kaya po may anniversary kami ngayon, September. Yung merging po ng So for this anniversary, what is your plans? So, office-wide kami lang dito sa Laguna. So magkahanda po kami ng mass sa September 12 na mismo. Sa September 12 mismo po, sa anniversary proper. And then, syempre, yung barangay po. buffet, and lunch. Syempre po, may kasama yan, sir. Kasi much awaited lunch. Kasi full day activity po yan eh. So, yun po. May linis barangay po kami nagagawin as part ng social responsibility po ni PSA. Ay, may tanong ko lang. Narinig ko kanina kasi sinabi mo yung meron tayong feeding program. Yes po. For the Bahay Nazareth. Opo, sa Bahay Nazareth. Kasi alam mo, tingin ko, tama naman yan, maganda yan. Ini-encourage namin, lalo na sa City Information Office, na yung mga feeding program ay gawin natin isang proseso, isang buong proseso. Kasi if we're going to feed them for just a day, the next day, wala na. Ang feeding program is actually, ang isang buong, 14 days, at least 14 days. Pag nangyari yun, at least, na monitor natin from the start up until the end kung ano yung development doon sa ating recipient. Pero anyway, lahat naman kasi ng mga offices during their celebration, they make it a point na nagkakaroon talaga ng mga feeding program. But we strongly suggest na gawin natin isang buong proseso para talagang may nabago doon sa ating recipient ng feeding program. Usually po kasi yung pagka-feeding program na gano'n na program talaga siya. Yun, so ang amin is feeding project. Yun. Correction po. Feeding project. Yun So po. it's just for a day. Yes po. Kasi nga po naano nga din namin kasi di ba to ongoing ang ating CBMS po ngayon. So nung na-remember ko yung binanggit niyo sir, kasi part ng question sa CBMS is regard dun sa volunteerism and part nung sa volunteerism is yung sa feeding program. Yun nga po yung nabanggit na feeding program is hindi lang siya one day. Yeah, ba? Dapat it should be project. Yes po, ito nga, feeding project. Program. Yes po, feeding project. Talaga namang we really have a lot to talk about the celebration of the Statistics Month. And at the same time, there are a lot of plans for the celebration of the anniversary. Pero maitanong ko lang doon sa National ID. Well, alam naman natin, lalo na sa Capitol, sa munisipyo ng Lungsod ng San Pablo, almost all of the
employees of the local government, we were the one na napaschedule for the national ID. And almost all of us, if not 100%, majority of our employees ay meron ng national ID. Ngayon ba, gaano nakadami ang nai-register natin sa lungsod ng San Pablo? So sa lungsod po ng San Pablo, meron na po tayong 239,570 na registrants, 5 years old and above, or 80%, 80.37% dito po sa San Pablo. That's a large amount of registrants. Pero out of that 80%, lahat ba yan or most of the registrants ay na-issuehan na ng Philippine National ID? So hindi pa po. Medyo nagkaroon lang po tayo ng delay ngayon dahil ang pag-release po ng ID ay sumasailalim pa po sa manual verification at saka po sa quality check. So yung mga hindi pa po nakakatanggap ng kanilang ID, baka po sa susunod na batch na po sila, batch by batch po kasi yun. Pero po, wag po sila mag-alala. Yung mga naghihintay po ng mga IDs, meron pong inaanong updates po yung ating central office na magkakaroon ng mobile app or magkakaroon ng digital printing na pwede po nilang magamit habang hinihintay nila yung kanilang physical ID. So parang virtual ID. Mobile app po siya na pwede nilang i-ano sa kanilang cellphone, then pwede nilang yun ang i-present nila. Okay. So, syempre, alam mo, kinukonsider yung national ID as yung valid ID. Yes, sir. Most of our, lalo na dito sa lungsod ng San Pablo, if they don't have the driver's license, nawala na rin yung kanilang registration or voter's registration. So, it's either yung Philippine Postal ID o kaya naman itong national ID. Yes. So, as of now, ongoing pa ba ang registration? Paano ito ginagawa? Are we going to have a satellite office where doon lang lahat magpo-process ng registrations? Or are you delegating staffs to visit barangays and conduct the registration? Paano ba? As of now po, ongoing pa po yung ating registration. So, dito po sa Laguna, we have 36 teams po. Buong Laguna na po yun. Dito po sa San Pablo, meron po tayong registration center dyan po sa SM. At saka po yung may isa po tayong registration team na nagmo-mobile. Sila po yung mga pumupunta sa mga iba't ibang barangay dito po sa San Pablo. Then meron din po tayo dito po sa mismong PSA ng Fixed Registration Center kung tawagin. Pag Fixed Registration Center, paano naman? So, pag Fixed Registration Center po, dito lang po siya. Hindi po sila nagmo-mobile. So, pwede pong pumunta ang ating mga kababayan na, pwede sir. Kahit dito and sa SM. Pwede po silang pumunta. Sa SM, everyday ba yun nag-register from what time until what time? Sa SM po, from 9 to 6. Saan sila naka-area? Nandun po sila sa second floor. Bumalik na sila. Nandun na sila sa may tabi po ng Mendres. Bumalik ulit. Bumalik na naman sila. Kasi may nakaano na inform. Doon po sa papuntang cinema. Doon po sila. Andun ulit sila. So yan, dun sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapag-register at gusto nyong makapaglamyerda habang nagpaplanong magparehistro para sa national ID, meron po pala silang area doon sa SM San Pablo. So, for those who would like to register for the Philippine National ID, go there and visit yung area nila sa SM. Open from 9 o'clock up until 6 o'clock in the evening. Ayan. Sa mga barangay naman po, do we have schedules ng pag-visit nila sa barangay? Yes po. Before po na pumunta ang ating registration team sa barangay, ay ini-inform na po yung ating mga barangay officials to inform their constituent na magkakaroon ng registration dito sa kanilang barangay. Para na rin tulong namin sa inyo mula sa tanggapan ng Kabatiran Panglungsod. We have actually all the means of information kasi meron kaming radio communication. We have direct access to the barangay officials. I-announce namin yon through the PA address with our radio control. So,
hindi lamang yung barangay nilang makakalam, the whole of the city officials, yung mga barangay officials, will be informed na ongoing ang registration sa barangay na ito. And at the same time, we also have these 3 billboards, yung aming e-billboards, na pansamantala ngayon Pero as soon as na maging operational na ito, pwede natin magamit para dun sa inyong advertisements kung saan barangay tutungo yung registration group nyo. Okay, sir. Makikipag-coordinate po kami sa inyo, sir. Bigyan nyo kami ng schedules nyo para ma-i-flash namin dun sa aming social media platform. We have our Facebook page na we have more than how many subscribers do we have or followers? Marami na kaming followers somehow. If we flash it on our social media, people might get to know the ongoing activities that the Philippine Statistics Office is doing. No? So, yun po. Ayun ang may tutulong namin sa inyo. Sir, pwede ko pa pong i-add na yung mga yung mga naghihintay po ng mga ID, pwede po nilang i-track yung kanilang ID kung nasaan na po ba yun. Nasa PhilPos na ba or under process pa. Lang po sila sa tracking.phlpost.gov. Tracking.phlpost.gov.ph. Pwede po silang doon para makita nila kung nasa na ba yung kanilang ID. Yeah. So sa mga kababayan natin, matitrace nyo naman pala kung nasa na yung mga ID nyo. Just log in or mag-check lang sa tracking.phlpost.gov.ph. So wala kayong tanong pa, hindi na kayo magtatanong dahil alam nyo na matitrace siya from where or kung ano ng estado ng inyong application. Okay? So, ayun po. Ibig sabihin, kakaunti na lang na San Pableño ang hindi pa registrado. Yun, sana, we all wish na sana lahat ng mga tao ay mag-participate. This is one act of a government that we should participate. This is not just for the government but also for us. Kasi yung magagamit nating ID, credentials na rin yan or isang valid identification na magagamit natin sa pagdating ng mga araw. Okay? Yes, sir. Sa amin namang kay Sir Aldrin, kasi ang Local Development Office ay magsasagawa ng isang proyekto in line with the extended celebration of Youth Week. Kasi po, meron kaming mga kababayan na kabataan ages 30 and below that are still not yet registered in terms of birth. So, ang assistance na may bibigay namin is yung free negative certificate. Kasi it's amounting to 250, if I'm not mistaken, 200 din. Kapag may 200, mahal din. Tapos, ang affidavit of two disinterested person, yung dalawang tao na magpapatunay na yung tao na yun ay inianak ng kanyang mga magulang. So, syempre, it's a legal documents from an attorney with syempre notarized yun. Kailangan may serial number na babayaran yun. So, nahingi namin yun kay Vice Governor Karen Agapay, and she's really willing to help dun sa aming mga kababayan that are still not registered in terms of birth. So, ano pa ba ang mga requirements pag mag-a-apply yung mga kabataan namin na still not registered maliban sa birth certificate, negative certification at affidavit of two disinterested person. So, bali ang ating requirements kasi sa delayed registration, tama po yung sinabi nyo, kailangan ng negative certification, then kailangan ng affidavit of two disinterested person. And bukod po doon, kailangan natin na mapatunayan na meron tayong mga supporting documents based dun sa ating panganakan. Like yung ating baptismal certificate, kaya din ang ating mga school records, medical records. Tama-tama sa yung program nyo ngayon kasi meron kaming ongoing project na may pangalang PhilSys Birth Registration Assistance Project kung saan ito ay joint program ni PSA at saka ni LGU kung saan yung nangangalap kami ng listahan ng mga target registrant na pwede natin ipasok dito sa project na to kung saan yung omnibus, mag-i-issue kami ng omnibus certification. So, ibig sabihin, mawawalan na talaga ng bayad yung pagkuha ng negative certification, which is isa sa requirements ng ating delayed registration. So, ang kagandahan nitong project na to, yung tatawag nating PhilSys Birth Registration Assistance Project nga po,
hanggang sa pagkakaroon nila ng record, mabibigyan natin sila ng printed sa security paper ng positive result nila once na meron na silang record sa PSA. So ito po ay sa ngayon po sa 30 na city municipality po ng Laguna, meron na po tayong 14 na meron ng memorandum of agreement para dito sa project na to. Kasama po dito ang Luzon na San Pablo. Ayun nga sana susunod ko dyan. Kasama na po ang ang San Pablo. San Pablo entered into a memorandum of agreement. Yes po. Okay, that's good. So, pwede nang matuloy sa mga kababayan namin. Ang kailangan po lang natin lumapit po tayo sa local civil registry office ng San Pablo para ipagkailangan po na wala po tayong registro at gusto natin magkaroon ng birth certificate at pwede siyang ipasok dito sa project natin. Okay. Ang tawag pala doon ay security paper dun sa Yung iba makulay, Yeah, sir. yung makulay. Iba't ibang makulay niya. Ano nga yun? Laser copy. It's a security paper pala tawag doon. Okay. Regarding naman sa corrections ng mga details and infos on all certifications, marriage certifications, birth certificates, paano ba nakukorek yan? So dun sa ating pag-correct po sa birth certificate natin, sa marriage o sa death certificate, kailangan po natin mag-file ng correction po, petition for correction sa local civil registry office kung saan magbibigay po tayo ng mga requirements, mga supporting documents na kakikitaan ng tamang details ng ating ipakorek. Magpa-file po tayo dito ng petition at the same time yung mga supporting documents natin like nga po yung baptismal certificate, mga ID natin ginagamit, school records para po kakitaan na ito talaga yung ginagamit natin na info. Then once na mag-file po tayo dito, magkakaroon po ng posting sa local civil registry office dun saan kapag wala nag-oppose po sa petition natin, dun po lalakad yung ating process ng ating pagpakorek. So wala nang court order na So sa ngayon po, under Republic Act 9048, wala na po, hindi na po siya dadaan sa court. So ito ay administrative proceedings po kung saan sa LCRO po natin ginagawa. Kasi before, kailangan ng mga court proceedings. Yes po, tama po. So wala na yun. Wala na po, kaya po sa panahon ngayon, mas nakatitipid po tayo kasi pag sinabi natin court proceedings, unang pumapasok sa atin doon yung gastos. Tama po yung gastos kasi kailangan nating kumuha ng abogado. At saka may publication pa. Ngayon ba, kahit wala ng court proceeding, may publication pa din? Ang publication po natin ay kapag magpapapalit po tayo ng pangalan. Magpapapalit. Ng pangalan. Iba yung correction. Sa change name, wala na rin court order. Wala na din po. Ano na lang din, magpapalit din ng petition. Tapos yung kaniyang, ano ngayon, yung publication. Pero yung correction, wala ng publication. Wala po. Kasi dati, even just the letter of your name, kailangan ipapublicize, napakahirap. May court order ulit. So yan, sa mga nagtatanong namin mga kababayan na nahihirapang mag-correct or magpalit ng pangalan, hindi na pala kailangan dumaan ng court order para mapalitan ng iyong pangalan. Just process the necessary documents that are intended or needed for your correction. Tapos sa correction naman, ipapublish lang. Kapag walang nag-oppose, pwede nang ituloy ang proseso. Mapapalitan na, makukorek na ang inyong pangalan. Unlike before, na sobrang gastos. Kailangan mong gumastos ng publication, gagastos ka pa rin para sa korte, kasi kailangan ng court order for your correction. Tapos ang nangyayari pa sa papel mo, hindi naman nila i-correct. Merong annotation pa tawag doon. Doon sa papel. Ganun din po yun. So ngayon din, kahit na iaano nila, well, just the same. Hindi na ganun kahirap ang proseso that you're not going to wait for court order to replace, correct your name. So yun, napakagandang, at least, na ako, personal, nalaman ko rin na hindi na pala kailangan ng court order. Kailangan na lang kayo ma-publish or ma-publicize yung corrections or change name. Sa inyo po bang pagpapalit ng pangalan, may mga ilang kaso ba na ano yung pinakamahirap na kaso ng pagpapalit ng kapag buong pangalan, pati ba yung male at female, may ganun na lang din yung kadali kaya? So yung pong pagpapalit naman ng sex natin is under po siya sa Republic Act 10172. So kumbaga si 9048 na upgrade siya,
Kung dati hindi siya kasama yung sex natin, ngayon dun sa 10172 na Republica, kasama na din si change of sex. As long as wala tayong nangyaring sex transplant, so pwede siyang pumasok dito sa ganitong batas. So the same din po, hindi na siya dadaan sa court, panay ito po ay dadaan sa administrative. For example, like sex change, tapos gusto rin niyang magpalit, hindi yun pwede. Hindi po, kasi isa sa requirements ng ating 10172 sa change of sex natin is yung medical certification galing sa ating government physician na nagsasabi na walang sex transplant na nangyayari. Okay. Sa inyo naman po, sa Philippine ID, paano mag-correct? So yung updating po, magkakaroon po tayo ng updating pero wala pa pong date kung kailan. Under pa po yung pinag-uusapan pa po kung yung fee about dyan sa updating. Kasi may mga ano po tayo na nagsasabi na mayroong mali dun sa information nila. So, itabi lang. If I am not mistaken, pagka naman magpa-file ng registration form, sila mismo ang nag-fill up. Sir. Tapos, after na ma-encode, ipapacheck nyo pa. Tinatanong din po. Kaya na po, hindi mo rin po kasi maiiwasan na magkakaroon din ng error or minsan hindi nakikita ng mismong registrant na may mali pala doon sa kanya na hanggang sa may deliver na yung ID nila, then na may mali doon sa info nila doon sa ID. So maghintay lang po sila dahil pag nagkaroon na po tayo ng updating, saka po nila pwedeng i-file. Okay, so ano po pa yung mga ads natin? Siyempre, meron tayong theme ngayon sa celebration ng NS Month. Ang team po natin is boosting the country's recovery with informed decisions for better policy. So yun po yung ating since statistics ka po tayo, so for policy natin, kailangan talagang maayos yung mga information natin and malaman ng mga tao yung mga statistics po natin. So yun. With regards to the statistics on COVID cases, meron din ba tayo? Wala po kami. Nasa Department of Health? Yes. Okay. So hindi kayo na-furnish or somehow nakaka-furnish ng kanilang mga statistics on yung COVID cases? Wala yan? Hindi. Samantalang malapit ng celebration, well, I guess your office, ang ahensya ng Philippine Statistics ay meron mga future plans. Can you cite some para naman sa ating mga kababayan? Ano ba yung mga future plans? Plans po talaga, projects. So, ang po natin is, ngayon pa po nabanggit ko nga po kanina, is meron po tayong gaganapin na yung 2023 Geo-enabled PSU formation. So, yun po yung tinatawag po, di ba po nga, since kami statistics, kami nagsa-survey, so kailangan po yung mga maps po natin is maayos. Para po tama at para din po sa response rate po natin is mataas ang response rate natin. Kapag hindi po kasi mataas ang response rate natin, hindi ganun kaganda ang statistics na makukuha natin. So kaya po inaayos namin yung mga maps po namin. So ngayon, yung maps po natin, mag-undergo siya ng boundary validation. Ngayon po darating na October 3 hanggang November 5, yun po yung aming project na gagawin ngayon. And then, magkakaroon din po kami ng mga future validations pa po ng boundary. Alam niyo po talaga, pagdating po kasi sa mga survey and censuses natin, napakahirap po sa amin na magkanda kapag po mayroong hidwaan ang mga kapitan. Kasi po, syempre, hindi natin maiiwasan. Alam mo yung mga political hassles nagtawag sa political hassles sa performance ng duties ng mga government officials. Hindi naman sa inyo, actually, even in our offices. Well, bahagi na yata na magiging problema ang haharapin natin yan. Yes po. Lalo nga po. Kasi nga po, syempre kami po is nagsasurvey kami, nagsasensus kami, lalo na yung census po natin, napakalaki na impact kapag hindi maayos sa mga boundaries po natin. So yun po kasi diba doon natin kinukuha yung IRA natin. So kailangan talagang pagdating diyan ang mga kapitan natin. Nakuha niya ba to? Nakuha niya ba to? Kasi ang atin po kasi nung mapa noon, papel pa lang, okay lang na sige, kuhanin. Pero kasi po ngayon, na digital age na po kasi may e-governance na tinatawag. Yes po. So, ang ating po mga ginaganap na mga survey censuses, naka-tablet na po siya. So, specific talagang pupuntahan. Buti pa kayo. Sa amin, parang matagal ba yata? Maging po, tablet-based po tayo. Well, anyways, alam nyo, naiintindihan ko yung dilemma. Sadyang naman mayroong political hassles, I call it.
I've been part of a, ng barangay. Kasama ko si Konsehal Rani de Mesa. I worked as a barangay councilor din. Magkasama kaming konsehal ng barangay. Pero ako nag-push ako mag-konsehal ng bayan. Siya, nanatili sa NSO eh. NSO noon dati. May kaklase nga ako dito eh, si Marilyn. Yan. Si Miss Marina. Ayun, maraming salamat. Masaya kaming nakausap kayo. At least meron kaming mga ilang natutunan. For one, I have some infos that I haven't, hindi ko alam before. Pero ayun, at least, as a city information officer, I should know all this. Kung meron man kayong mga programa, mga projects that needs to be, ilagay dun sa aming level, informed all our constituents in the city, bigyan nyo lamang po kami ng details and we will flash it on our e-screen. Yun po, nako, happy anniversary po for this month and yun, happy celebration of National Statistics Month next month. Okay, so muli, ako po ang inyong kaibigan kasama mula sa tanggapan ng Pangkabatiran Panglungsod. Ako po ang inyong City Information Officer galing Asia. Sa lahat ng aming mga kababayan, tunay na ang hapon na ito o ang araw na ito ay marami tayong natutunan from the Philippine Statistics Authority. At alam niyo po, kailangan yung gampanan ng inyong role somehow. Just register yourself sa Philippine National ID. It's one good help. Kailangan mong makiisa sa gawain ng pamahalaan para rin ito sa iyong ikasisiya. Sa lahat ng mga kababayan namin, tunay na kailangan nating tumuto, kailangan nating magantabay para mas marami pa tayong matutunan. Dito lang po sa CI.